pagsamo ng bayan mo. Viva o Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon, kasambahin ang buong. Magdiwang tayo sa ating devotion, purihin ang Panginoon. Ikaw, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Ikinagalangit at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod ng aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon,
ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayang ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tumayo na po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman silang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nang gilala sa tangwika anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Akibati ang inyong katabi. Mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Sabihin nga ninyo, thank God, I am blessed. Mas malakas. Tignan mo ang katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, thank God you are blessed. Isa pa. Sabihin natin, may action. Ganito ha, thank God we are blessed. Ha? Sabihin natin, thank God we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Kaya tayo'y natitipon sa dambanang ito, sa Basilica Minor na ito, sa tahanan ni Jesus Nazareno, sapagkat lahat tayo ay pinagpala niya. Amen!
tayo ay narito sapagkat tayo nagpapasalamat sa biyayang natatanggap ko at natatanggap nating lahat. Kaya nararapat lamang na siya'y ating pasalamatan lalo't higit sa araw ng kanyang pamimintuho tuwing araw ng linggo. Amen? Sino na ho dito ang nakakita ng taong bingi at utal? Taas ng kamay. Yan. O mas kilala, o pipi at bingi, sino nakakita na dito? Yan. Kapag ang tao'y bingi, wala siyang mapakinggan. Kapag ang tao'y utal o pipi, hindi siya makapagsalita ng tuwid. At napakahirap ng kanilang kalalagayan. Sapagkat nang ako ay seminarista, isa sa aming napuntahang paaralan dito sa may San Pablo City, Laguna, ay ang paaralang pag-ibig at pag-asa. At karamihan ng mga bata dyan ay pipi at bingi. Magkaduktong yan. No? Kaya kapag ang isang tao'y pingi, malamang sa malamang, 99% yan hindi rin makarinig. Umaasa lang sila sa kanilang paningin, sa kanilang pang-amoy, no? At sa kanilang nararamdaman. No? Kaya nga napakahirap sa isang tao kapag siya hindi makapakinig at hindi siya makapagsalita. Subalit mas masakit sa tao na anong dati siya'y nakakapakinig ng ayos, sa isang iglap, wala na siyang naririnig. Mas masakit sa isang tao na dati siya'y nakapagsasalita ng ayos, ngunit sa isang hindi inaasang pangyari, hindi na siya makapagsalita. Bakit? Hindi na niya masabi ang gusto niyang sabihin. Yung gusto niyang marinig, hindi niya na marinig. At ito ang katatayuan ng may sakit sa ating mabuting balita. Siya'y bingi, siya'y pipi, siya'y utal. At nakatutuwa sapagkat ang mga tao ipinamanhik, no? Ipinamanhik, dinala kay Jesus at nakiusap sila, pagilangin niyo ito. At anong ginawa ng Panginoong Jesus? Yung kanyang daliri inilagay sa tenga. Bakit kaya ganun ang ginawa niya? Hindi bagat sa mga bahay-bahay natin na meron tayong mga padlock, no? Merong mga nakalock ang ating mga pintuan. At ano ang dapat gawin para mabuksan ang padlock o yung pansarado ng ating bahay? Hindi ba't susi? Amen? Kaya yung pagganon ni Jesus sa tenga ng bingi ay isang larawan ng isang susi na binubuksan ang nakasaradong pintuan, yung tenga. At dito ay nakita natin, lumura si Jesus. At nung makalura siya, yung laway niya, ipinanghipo doon sa dila ni Jesus, sa dila ng pipi, ng utal. Diba? Ay sasabihin niyo, bakit naman gayon, Father? Ay pagkatandaan ho ninyo. Ang mga laway natin ay meron din yan medicinal capacity. Sapagkat ang laway po natin ay mayroong kapasidad ng pagpapagaling. Anong magandang larawan dito? Yung aso, di ba ga? Hindi yung napansin ng aso, di ba kapag yun ay may sugat, lagi niyang dinidilaan kahit ang pusa o kahit anong hayop. At hindi niyo ba napansin sa pagdidila niyan araw-araw, natutuyo ang kanyang sugat. At dito, bakit ginamit ito sa Ebanghelyo ni San Marcos ay upang ipakita dito ng Ebanghelyo na kahit yung maliit na lurang yun, yung laway na iyon, ay pwedeng gamitin ng Diyos upang ipakita ang kanyang himala doon sa taong pipi. At ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ephphatha. Sabi nyo nga, mas malakas. Anong ibig sabihin mabuksan? Mabuksan ang tenga niya para makapakinig ng ayos. Mabuksan ang kanyang dila upang siya ay makapagsalita.
At yan din ang hinihiling natin ngayon, na tayo makapakinig ng tama. Kasi minsan, ang pinakikinggan natin, hindi tama. Anong pinapakinggan natin? Chismis. Di ba ga? Mas pinaniniwala pa natin ang chismis kaysa katotohanan. Yung ating pagsasalita, saan yung babuksan? Bakit? Kalimitan ng binibikas ng ating bibig, kung hindi kasinungalingan, ay kapintasan ng iba. Pakinggan natin unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Anong nangyari? Nagkasala si Solomon. Ano naging kasalanan ni Solomon? Hindi siya tumupad sa tipan ng Diyos. Isipin nyo lang, ilan ang asawa ni Solomon? 1,000. Ilan ang tunay? 700. Ilan ang kabit? 300. Equals 1,000. Kita mo na? At hindi lang yun. Sinamba ni Solomon ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga naging asawa. Kaya anong nangyari? Isipin, nakakalungkot, bakit? Si Solomon napakarunong, di ba? Sa kanya natupad ang pangako ng Diyos kay David, ang anak mo ang magtatayo sa akin ng templo, magtatayo ng iyong tahanan. At si Solomon ay merong talino at pag-unawa ng puso ng higit sa lahat. Pero anong nangyari? Siya ay naging bulok. Bakit siya naging bulok? Ay sapagkat siya'y nabulag sa mga pang-aakit ng kanyang mga asawa. Nalimutan niya sa kanyang isipan, ako'y pinili ng Diyos, ako'y hari ng Israel. Kaya anong nangyari? Ang propeta nakita sa Jeroboam. At anong ginawa ng propeta Ahijah? Pinagpira-piraso ang kanyang bagong damit. At anong sabi kay Jeroboam? Ang 10 lipi ng Israel sa iyong mapupunta. At yung 2 ay mapupunta sa kanyang anak. Sino? Si Rehoboam. Ay bakit gano'n na nangyari, Father? Pero tinan niyo to, ha? Ay sapagkat si Solomon ay hindi naging tapat. Pero tingnan ninyo, anong sabi sa bandang dulo? Naglaan pa rin ng 2 lipi para kay Rehoboam, alang-alang sa pangakong binitawan niya kay David. Ay anong tinuturo sa atin dito? Simple lamang. Kahit ako, kahit tayo ay lumalayo sa Diyos, hindi tayo tumutupad sa kanyang mga utos, sa kanyang mga aral, nananatili pa rin siyang tapat sa kanyang pangako sa akin at sa ating lahat na narito ngayon. Ganyang kabait ang Diyos. Ay kaya nga tayo pinapaalalahanin, wag nating aabusuhin ang kabaitan ng Diyos. Bakit? Ang Diyos din ay makatarungan. Oo, si Lord marunong umunawa, pero tatandaan natin, si Lord din ay marunong humatol ng tama. Kaya ang dasal natin ay dasal ng ating mabuting balita. Ano yun? Mabuksan. Hindi lang ang tainga, hindi lang ang bibig, kundi mabuksan ang ating kaisipan, mabuksan ang ating mga puso upang malaman ang tama sa mali, malaman ang katotohanan sa kasinungalingan, malaman ang pag-ibig sa kasakiman. Yan ang matinding hamon sa ating lahat na narito ngayon. Bukas ay February, laksan ninyo. 14, anong meron? Valentine's Day, May araw ng mga puso. Yung iba'y nakapula din Pero tinan ninyo ito ay mga akumadin bukas. Bakit? Araw ng mga puso. Ang tanong ko ito, ang mga puso baga natin ay bukas o sarado? Huwag niyo sagutin. Sapagkat kailangan na tayo magnilay ng sabay-sabay. Bakit? Baka sa sobrang kasalanan natin sa Diyos, nasasarduhan ang puso natin. Baka sa sobrang mga ginagawang pagpapaganda at panglabas na paghahanda, nasasaraduhan na natin
ang biyaya ng Diyos na kumakatok sa puso ko at puso natin. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ngayong gabing ito, nanghihilingin natin kay Jesus Nazareno na hindi lang ang ating mga tenga at ating bibig ang maging bukas, kundi maging bukas ang sarili ko at maging bukas ang ating mga sarili. Humihiling tayo kay Jesus Nazareno na buksan niya ang loob ko, buksan niya ang loob nating lahat upang nang sa ganon, ang grasya niya, ang biyaya niya ay dumaloy sa atin. Amen? At kapag nabuksan ang ating mga sarili, wala na tayong ibang tuon kung hindi si Jesus Nazareno. Amen? Maaasahan ko po ba kayo? Maaasahan ko po ba kayo? Maaasahan ko po ba kayo? Kaya kapag natanggap natin ang biyayang ito, yung sinabi niyong opo panindigan natin, na nawa sa pagbubukas ng Diyos sa buhay ko't buhay natin, hayaan natin ang grasya at biyayang dumaloy sa atin. Mabuksan nawa tayo sa kanyang magagandang mga ginagawa at tayo din naman ay maging bukas din tayo para sa iba. Upang tayo na pinagdaluyan ng biyaya at grasya ni Jesus Nazareno, maibahagi din natin sa iba. Amen? 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 Pagpalain po kayo ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat kahilingan ating itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ay Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin na wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa pananalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at ngunit ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob ay aming inaalay, aming hiling pagpapala mo ay nadalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ninyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito sa nasa dambana ng krus sa isang pumawi, sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napahinto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inebot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghem ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pag-ibig mo, ang buhay ko'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. O Jesus Nazareno, tawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. O Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang sama ko, dasal sana'y pakinggan mo, na mapawi ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno.
niyo po kami umaasa. O Jesus Nazareno, bayan niyo po nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang sama kong dasal sana'y pakinggan mo, na mapawi ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Mga kadiboto, mabibili po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno, English or Tagalog, at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Ang The Nazarene Catholic School, paaralan ng Basilica Minore at pambansang dambana ng Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2026-2027 para sa lahat ng mga mag-i-enroll na grade 1 at grade 7. Sa paaralan po ay ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro para sa taong 2025 and 2026. Mayroon ding academic discount para sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10. Mayroong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy nilang matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaari pong mag-enroll sa The Nazarene Catholic School ng libre. Ang paaralan ay matatagpuan sa Arhidalgo Street, Quiapo, Manila. Malapit po sa dating MLQ University at Holy Face Convent. Ito po ay bukas mula ika-8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ko yung mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship na maaaring matanggap mula sa paaralan o sa ating simbahan. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8244-5609, 0966-211-2152. Maraming salamat po. At pagkatapos po ng misa, ang pagbabasbas po ng tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Lumuhod po ang lahat at ating dasalin ng panalangin sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin.
Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay yung hatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ilabas ang mga pababasbasan, taas ang mga kamay, yuko ang mga ulo. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa inaming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Jesus Nazareno! Viva! Taas ang mga kamay habang inaawit ang awit sa poong Jesus Nazareno. Sabay-sabay tayo. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inuwalhati